Ama ni Mr. Donnie Pangilinan abay nagpakita ng malasakit sa kanyang ginawa at dahil dito nagte-trending ngayon ng ilan sa mga acts na ginawa ng pamilya Pangilinan. So pag-uusapan natin yan maya-maya lang, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, pag-usapan natin si Donnie kasi nagte-trending po ngayon to, no, dahil po sa ipinakita na pinadamang malasakit ng mag-amang Donnie Pangilinan at ang kanyang tatay na si Mr. Anthony Pangilinan. Sa gitna kasi ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas at sa buong mundo, isang kakaibang hakbang ang ginawa ng mag-amang Donnie Pangilinan at Anthony Pangilinan na agad na umani ng papuri mula sa publiko. Sa halip na sumabay sa pagtaas ng presyo ng diesel, pinili nilang bawasan ito sa kanilang sariling gas station. Aba, talaga mayaman talaga si Donnie. Grabe talaga itong mga Pangilinan. May sarili rin pala silang mga gasoline station, 'di ba? Ito po isang desisyong hindi lamang pang negosyo, kundi malinaw na nakatuon sa kapakanan ng komunidad. Ayon po sa mga ulat, simula March 17, nagpapatupad ang pamilya Pangilinan ng 3 pesos na bawas kada litro ng diesel sa kanilang gas station sa South Forbes, Cavite. So, ayun yung kanilang yung gasoline station. Ang hakbang na ito ay sinagawa sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng tensyon sa Middle East. Isang isyong may direktang epekto sa global oil supply at presyo ng petrolyo. Mas kapansin-pansin pa rin rito, ang idea ay magmula mismo kay Donnie. Ayon sa kanyang ama, kahit hindi ito practical number-wise, ito naman ay naayon sa kanilang layunin na tumulong sa komunidad. Sa madaling salita, pinili nilang isantabi ang mas malaking kita kapalit ng mas malaking layunin ang makatulong sa kapwa. Kasi ngayong mga oras na ito po is naglalaro na po sa 90 plus, no, yung yung kada litro ng gasolina. Kaya talagang umaaray na po yung lahat ng mga gumagamit ng mga gasolina, 'di ba? Kasi talagang grabe po yung bigla ang pagtaas dahil nga po dun sa gerang nagaganap ngayon sa ibang bansa. So despite of those issues ay mas pinili po ng Pangilinan family na imbis na itaas ay binawasan pa ng 3 pesos, no, kada litro, na malaking tulong naman talaga sa lahat, lalo na po sa mga chopper, sa mga nagdadrive po ng kanilang mga sasakyan. This is really a big thing kasi hindi sila sumasabay doon po sa mga gasoline station ngayon. Marami pong mga gasoline station ngayon na talagang sinasamantala, no, yung sitwasyon dahil grabe po yung pagtaas ng gasolina. Sa panahon kasi ngayon, bihira na ang negosyong handang magsakripisyo ng kita para sa kapakanan ng iba. Ngunit para sa pamilya Pangilinan, malinaw ang kanilang prinsipyo, support those who need it most. Ipinayag ni Anthony Pangilinan na kanilang sinuri ang epekto ng pagtaas ng presyo, hindi lamang sa kanilang negosyo kundi pati na rin sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Ito ang naging dahilan kung bakit sila nagdesisyon na magbawas ng presyo. Isang hakbang na hindi madaling gawin, lalo na sa industriya ng fuel kung saan manipis ang profit margin. Kasi 'di ba sa panahon ngayon talagang dahil nga mabilis yung pagtaas ng presyo ng crudo ngayon, ng gasolina, talagang marami pong mga gasoline station ngayon na parang sila nagre-reserve sila kasi inaantay nila yung mas mataas na presyo para nga naman may ma-supply sila, 'di ba? Pero itong Pangilinan
family, yung mga naimbak nilang mga gasolina, yun po yung ngayon yung sinusupply, binebenta po nila. Pero hindi para sumabay sila doon po sa pagtaas ng presyo ng mga gasolina. Kilala si Donnie Pangilinan bilang isa sa mga rising star ng kanyang henerasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, ipinakita niya na siya rin ay may malasakit sa negosyo at komunidad. Sa bilang partner sa kanilang gas station, hindi lamang siya pangalan sa negosyo, aktibo siyang nagbibigay ng idea at direksyon. Ang kanyang mungkahi na magbawas ng presyo ay patunay na ang kabataang artista ay may kakayang mag-isip hindi lamang para sa sarili kundi para mas makakarami. Isa lang po si Mr. Donnie Pangilinan sa nagmamay-ari ng isa sa mga gasoline station dito sa Pilipinas. Kasabay nito, meron din pong mga artista like si Miss Maine Mendoza po. May sarili rin silang gasoline station which is Petron, if I'm not mistaken, sa Bulacan naman. Marami silang gas station doon. Pero wala po tayong napapabalita, wala po tayong nabalitaan na parang sila po ay nagbawas doon po sa presyo ng langis. Agad na umani ng papuri ang akbang na mag-ama mula sa netizen. Maraming nagsabing ito ay isang halimbawa ng corporate social responsibility na dapat tularan ng iba pang negosyo. May ilan din nagsabi na sana'y sundan ito ng iba pang mga gas stations owners upang mas maraming Pilipino ang makinabang. Gayunpaman, may ilan ding nagbigay ng realistiko at critical na pananaw. Ayon sa iba, kahit magandang intensyon, mas malaking solusyon pa rin ang kinakailangan tulad ng pagbabawas ng buwis sa langis. So yan naman po yung parang parang dun sa ginawa kasi ni Mr. Donnie at saka ng tatay niya. Po siya, ang kanilang intention doon is talagang to help, para lang talaga makatulong, makabawas doon sa hinaing. Pero aside from that, yun daw yung pinaka dapat tinututukan ng government na talagang tapyasin, bawasan, yung pagbubuwis nga sa mga langis. And then, isa din sa mga iminungkahi ng ating Pangulo, 'di ba, na parang babawasan niya yung mga tax na inilagay dun po sa mga goods and services na yung parang binibili natin sa mga mga groceries. Alam naman natin na meron pong tax yun, 'di ba, sa bawat produktong binibili natin. Nagbabayad pa tayo ng EVAT or extended value added tax. And yan po ay nasa batas, Sa aking pananaw, ginawa ni Donnie at Anthony Pangilinan ay hindi lamang isang simpleng diskwento. Ito ay isang simbolikong aksyon na may malalim na mensahe. Pinapakita nito na ang negosyo hindi lamang tungkol sa tubo, maaari rin itong maging instrumento ng pagtulong. So, pangalawa, pinapakita nito na ang kabataan tulad ni Donnie ay may kakayang magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa lipunan. Katlo, ito'y paalala sa iba pang may kakayahan na tumulong, hindi kailangan malaki agad ang epekto basta may malasakit. So, yun. So, parang nakatanggap po sila ng iba't ibang papuri. Talagang pinasalamatan po sila at ang daming humanga dito po sa mag-amang ito dahil hindi po sila tumulad dun po sa mga mapagsamantalang gas station ngayon na talagang minsan nga parang nag-hold back sila, 'di ba? Ang ginagawa po nila is hindi nila binebenta lahat. Nag-iimbak sila ng mga talagang meron mga gasoline station. Alam natin na may mga imbak 'yan, 'di ba? Ngayon, dahil nga medyo nagkakaroon ng krisis sa pag-angkat ng mga gasolina or gas or crudo, yun po yung kanilang ginagawa is hindi nila yun binibenta, inaantay nila na mas tumaas pa yung presyo ng langis. Kaya yun po yung nagiging problema ngayon, which is alam nating bawal, pero maraming negosyante ngayon ang gumagawa niyan. Pero kakaiba yung ginawa ng mag-amang ito. Kaya naman talagang sila po'y umani ng napakaraming mga applause, pinalakpakan sila ng publiko dahil po sa napakaganda nilang ginawa. So, sana nga, masasabi lang natin na sana all, 'di ba? So, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!